Makalipas ang 4 na oras sa bahay ni Won, ang telepono ni Won ay walang tigil na nagriring. Nagising si Won sa ingay ng telepono. At agad na sinagot ni Won ang tumatawag. Sinabi ni Lee Ruete ng mariin. Alam mo ba si Wang Yuan ya tumawag sa akin, at sinasabing iniimbestigahan ni Madam Su ang kanyang kotse. Ibinigay niya ito sa akin bilang huling paraan, pagkatapos tumawag siya sa akin. Ano ang nangyayari dyan? Tanong ni Lee Ruete. Tiwalang sagot ni Won, okay lang, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. At nang sandaling iyon, tumawag si Liu Bing at sinabi kay Won, tumawag ang kapatid ko sa akin, at nagtanong si Liu Bing kay Won ano ang nangyayari sa iyo. Ginalit mo ba si Madam Su? Sumagot si Won, gusto mo ba talagang malaman? Hindi na makapaghintay si Liu Bing, at sinabi, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Inabot ni Won ang telepono kay Su Qingying, at sinabi ni Won, sabihin mo ang kahit ano. Tanong ulit ni Su Qingying, ano ang sasabihin ko? Mapanatag na sagot ni Won, sabihin mo kahit anong gusto mo. Walang kang dapat alalahanin. Nagsalita si Su Qingying, hello, pwede bang malaman kung sino ka? Malamig na sagot ng sa kabilang linya, ako si Liu Bing. Tugon ni Su Qingying, so ikaw pala si Miss Lee. Nagtanong din si Liu Bing, at sino ka naman? Ako si Su Qingying. Nagtanong pa si Liu Bing, anong ginagawa mo kay Won? Nag-atubili si Su Qingying ng kaunti bago sumagot, magkaibigan lang kami, medyo abala lang kami sa ilang bagay. Naiisip ni Liu Bing na tinatawag nila ang isa't isa na mag-asawa, at ngayon ay magkaibigan na lang. Hindi na nagpaligoy-ligoy pa si Liu Bing, pasensya na, Miss Su, kung naabala kita. Pwede bang makausap si Won saglit? Won, nasaan ka? Tanong ni Liu Bing. Sumagot si Won, nasa villa, na binigay sa akin ng kapatid mo. Sinabi ni Liu Bing, sige, hintayin mo ako, pupunta ako dyan. Iniisip ni Won na magiging mas kawili-wili kapag dumating si Liu Bing. Nagulat si Su Qingying, at tinanong si Won, hindi ka ba natatakot na malaman niya? Inamin ni Won, kay Su Qingying, sa totoo lang, si Liu Bing at ako ay hindi magkasintahan. Mayroon kaming lihim na hindi pwedeng ilabas. Mukhang naintindihan naman ni Su Qingying at sinabi kay Won, alam kong nagpapanggap ka rin tulad ng 3 naunang mga kasintahan niya. Nagpatuloy si Won at sinabi, pati ang mas bata niyang kapatid ay hindi alam ang tungkol dito. Kailangan niyang itago ang lihim na ito. Naiintindihan mo. Sumagot si Su Qingying ng masunurin, hindi ako maghahanap ng gulo, pero naglakas loob kang lokohin ako, dahil hindi ka natatakot kay Liu Bing. Niyakap ni Won si Su Qingying, sabay na sinabi nagsisi ka na ba ngayon? Mahinang sumagot si Su Qingying, hindi. Samantala sa kabilang banda, hindi makapaniwala si Liu Bing, at sinabi sa kanyang isip. Hindi ko maisip kung paano sila nagkatuluyan ni Su Qingying. Hindi ganoon si Su Qingying, at kahit si Tao Manying ay pumirma ng kontrata sa kumpanya, dahil ang lahat ay dahil kay Won. Ang ugali ng taong iyon ay talagang hindi ko mahulaan. 40 minuto pagkatapos, pumasok si Liu Bing sa bahay ni Won at malugod siyang tinanggap ni Won. Lumingon si Liu Bing na naghahanap ng isang tao at nagtanong, nasaan siya? Itinuro ni Won si Su Qingying, nandyan, si Su Qingying ay nasa kusina nagluluto. Tinawag ni Su Qingying si Liu Bing, Miss Lee, nandito ka, matagal na tayong hindi nagkita. Tumugon din si Liu Bing, kamusta, Miss Su? Medyo nagtataka si Liu Bing at iniisip, ito ba si Su Qingying? Nagluluto ng pagkain para kay Won. At nagpatuloy, malumanay na sinabi ni Su Qingying, honey mag-usap muna kayo malapit na maluto ang soup. Tumingin si Liu Bing kay Won at tinanong si Won, paki-explain nga, Won. Sa walang pakialam na tono, sumagot si Won, anong ipapaliwanag ko? Na siya ang babae ko. Nagduda si Liu Bing at nagtanong ulit, babae mo. Paano mo siya biglang naging babae mo? Mula kailan pa? Sinabi ni Won, ngayon lang. Hindi pa rin makapaniwala si Liu Bing, bago kayo nagkakilala dati. Tumanggi si Won, hindi. Nagulat si Liu Ying, at nagtanong, talaga ba? Nagbibiro ka ba? Sa puntong ito, nagsalita si Su Qingying, honey malapit na maluto ang pagkain, at dagdag pa ni Su Qingying. Honey, pwede mo ba tingnan ang niluluto ko pupunta lang ako sa bathroom?
Nakita ni Su Qingying si Liu Bing, at sinabi Miss Li, huwag kang maghintay dyan, umupo ka na at kumain tayo. Punong-puno ng pagdududa si Liu Bing at hinailan niya ang kamay ni Won. Won, lumapit ka rito, bago pa makapagsalita si Liu Bing. Nagpakita si Su Qingying, at nagtanong, Honey, nalaban na ba ang mga damit? Nakasabit ba sila sa balkonahe? Habang tinitingnan ni Liu Bing si Su Qingying na patuloy na nagsasalita, naging mas komplikado ang ekspresyon ng mukha ni Liu Bing. Si Liu Bing ay nakaramdam ng matinding pagkahiya, at selos parang libu-libong uwak ang lumilipad sa kanyang ulo. Nagpatuloy si Su Qingying, sige, kumain na tayo. Subukan mong tikman. Matagal nang hindi ako nagluluto, hindi ko alam kung bagay sa iyong panlasa. Si Liu Bing ay nakaramdam ng selos at iniisip, gusto pa niyang pakainin si Won, ang lapit nila sa isa't isa. Pinasalamatan ni Won si Su Qingying, at sinabi, masarap. Nagpatuloy si Su Qingying, Miss Li, bakit hindi ka kumakain? Si Liu Bing ay nag-isip, hanggang kailan ko dapat panoorin ang pagiging malambing niya? Kailangan kong kumilos. Sa wakas, nagsalita si Liu Bing, Su Qingying, kayo ba ni Won ay matagal nang magkasama? Sinagot ni Su Qingying ng tapat si Liu Bing, hindi pa gaano katagal. Nagkagusto kami sa isa't isa sa unang sulyap pa lang. Sa isang tingin ko pa lang sa kanya, alam kong siya ang hinahanap ko. Hindi mapigilan ni Liu Bing na isipin, pagkagusto sa unang tingin, hindi ka panipaniwala. Alam ng lahat ang background mo, tiyak may kakaiba. Kaya't naging medyo curious si Su Qingying at nagtanong, Miss Li tungkol sa akin at sa aking asawa, nasabi na niya sa akin, na hindi kayo. Pero si Liu Bing ay mukhang medyo hindi komportable, kaya't nagpatuloy si Su Qingying, huwag kang mag-alala, Miss Li. Hindi ko ito ibubunyag sa sinuman. Mayroon din akong isang bagay na tatanungin sa iyo tungkol sa amin. Ang pagmamahalan namin ay hindi dapat malaman ng iba. Kaya gusto kong magpatuloy kayong magkunwari na nagmamahalan, kahit na may ilang malapit na kilos, hindi ko ito bibigyan ng pansin. Sinabi ni Won kay Liu Bing, bakit ka nakatingin sa akin? Kumain tayo. Pumayag din si Su Qingying, oo, kain tayo. Asawa, tikman mo ang hipon, masarap. Nagmalaki si Su Qingying, nakita mo ba? Nagpapanggap ka lang habang ako ang tunay. Ang lalaking ito ay sa akin. Nagalit si Liu Bing at sinabi, paano mo magagawa sa akin ito? Si Liu Bing ay kumuha ng hipon at nagsimulang balatan ito, pagkatapos ay ibinigay kay Won. At sinabi ni Liu Bing, kainan mo ang hipon. Kinuha ni Won ang hipon at kinain, sinabi ni Won masarap. At pagkatapos sinabi ni Won, busog na ako. Agad na kumuha ng responsibilidad si Su Qingying at sinabi, honey samahan mo si Miss Li. Ako ang maglilinis. Hindi makapagpigil si Liu Bing sa kanyang galit at sinabi, anong kalokohan ang pinaglalaroan mo? Lumapit ka at harapin mo ako. Hinayla ni Liu Bing si Won sa ibang lugar. Biglang nalang natapilok si Won at hindi nakapag-react agad si Liu Bing kaya't pareho silang nahulog. Si Liu Bing ay natapos na nakahiga sa ibabaw ni Won at si Won ay hindi pinansin ito at nagpatuloy, na sinabi kung talo ka, bakit ang daming tanong, ngayon isipin natin ang iyong tayang babayaran. Si Liu Bing ay nahulog sa frustrasyon. Hindi na ginawa pa ni Won na mahirapan si Liu Bing at sinabi, medyo pagod ako pagkatapos nitong mga nakaraang araw, masakit ang buong kong katawan, pwede mo ba akong masahihin? Tinanong ni Liu Bing si Won ng malakas, dapat ba kitang masahihin dito o sa iyong kwarto? Sumagot si Won, oo hindi nga komportable dito, magpunta tayo sa kwarto. Ilang minuto ang lumipas, lumabas na si Su Qingying at tinanong, honey, nasaan kayo? Biglang may kakaibang tunog na narinig si Su Qingying at mabilis na pinuntahan ni Su Qingying ang tunog, at tinawag si Won, honey. Nang pumasok si Su Qingying, nakita niya si Won, habang minamasahe ni Liu Bing si Won, hindi makapaniwala si Su Qingying, at inisip na ang isang babaeng tulad niya ay maaaring alagaan ang isang lalaki ng ganon. Tumingin si Won kay Su Qingying at sinabi, tapos ka na. Pagod ka siguro, magpahinga ka muna saglit, matatapos na din kami. Biglang nagkaroon ng matapang na ideya si Su Qingying, at inisip na, tila walang pakialam si Liu Bing na nakita ko siya, pwede bang pareho din siya sa akin, kung ganoon, kami ni Liu Bing ay magkapareho, tunay na magkapanalig kung gayon.
Nagawa pa ni Won na lupigin si Liu Bing, mas makapangyarihan siya sa inaakala ko. Nagmamadali si Su Qingying patungo sa kama, lumuhad sa gilid at sinabi kay Liu Bing, "Ate, gawin na natin ito ng magkasama." Hindi mapigilan ni Liu Bing na magulat at magtaka. Akala niya nakatagpo siya ng multo. At inisip, ang babaeng ito, nakikita ang kanyang lalaki na minamasahe ng iba, hindi lang hindi galit, pero sama-sama pa at tinatawag pa akong ate. Su Qingying, anong nangyari sa'yo? Kinakabahan ka ba? Imposible, kung siya ay may sakit, hindi siya magkakaroon ng ganitong perpektong hakbang. Tanging sa tamang pagkontrol sa sarili maipapakita ang kahusayan. Won, paano mo nagawa na mahalin ka ng sobra ni Su Qingying? Sa sandaling iyon, nagsalita si Su Qingying, "Ate, ano ang iniisip mo? Ituloy mo ang pagmamasahe." Biglang naalala ni Won, "Tama, Su Qingying, itigil mo ang pagmamasahe at huwag kalimutang inumin ang iyong gamot." Sumunod naman si Su Qingying at sumagot, "Oo, bababa na ako para bilhin ito." Naisip ni Liu Bing, totoo nga na may sakit siya, pero hindi ito isang karaniwang sakit. Tinanong ni Liu Bing si Won, "Hindi mo ba ipapaliwanag ng kaunti?" Nagsimulang makipag-usap si Won, sinabi ni Won kay Liu Bing, "Bigyan mo na lang ako ng pera at sasabihin ko sayo ang totoo." Naiinis si Liu Bing, at sinabi, "Tumigil ka na sa pagsasalita. Tamad na akong magtanong sayo kung paano kayo nagmamahalan. Ang totoo, iniimbestigahan ka ni Madam Su, tama ba?" Kinumpirma naman ni Won, "Hindi noong panahong iyon, pero ngayon mas komplikado na dahil dinala ko si Su Qingying sa bahay kasama ko." Muling nagtanong si Liu Bing, "Ano ang gagawin mo dito? Ikakasal ka ba sa kanya?" Pabalik na tanong ni Won, "Sa tingin mo ba ako yung tipo ng lalaki na ikakasal?" Hindi mapigilan ni Liu Bing na magduda. At nagtanong, "Maghiwalay na lang ba kayo? Kung maghihiwalay kayo, hindi ka basta tatantanan ni Madam Su." Tumawa lang si Won at sumagot, "Anong dapat paghiwalayan? Ang solusyon sa problema ni Madam Su ang pinakamahalaga." Galit si Liu Bing, at sinabi, "Pag-aayos ng problema ni Madam Su. Ang papel mo ngayon ay maging boyfriend ko." Isinuot ni Won ang kanyang mga damit, at sinabi ni Won kaya niyang harapin ang kasalukuyang sitwasyon. Parang napagtanto ni Liu Bing ang isang bagay at sinabi, "Hindi pa alam ni Madam Su ang tungkol sa inyong relasyon, pero dahil sa relasyon ko sa iyo, hayaan mo akong tulungan kang pumili." Pinuri siya ni Won si Liu Bing, at sinabi, "Napakatalino mo." Ngalit ang mga ngipin ni Liu Bing at nagtanong, "Kung pare-pareho tayo ng layunin, masasabi mo ba sa akin kung bakit siya umalis sa kanilang bahay?" Ayaw man ni Won sagutin ang tanong ni Liu Bing, pero sinagot pa rin niya, at sinabi, nabuhay siya bilang isang papat sa loob ng 20 taon at gusto niyang maging siya mismo. Kaya't pagtulong sa kanya ay hindi naman labis. Bigla na lang nagring ang telepono ni Won, at sinagot niya ito. Si Su Qingying ay kinakabahang nagsalita, "Honey, nakita ko ang pamilya ko papunta dito, anong gagawin ko?" Maingat na sinagot ni Won si Su Qingying, "Okay lang, bababa kami doon. Hintayin mo ako, huwag kang mag-alala." Si Liu Bing ay nagtataka pa rin at nagtanong muli, "Si Madam Su ba ang darating ngayon? Kaya mo ako tinawag dito?" Sumagot si Won, "Ano sa tingin mo?" Si Liu Bing ay sumimangot, "Hindi ko gusto ang pakiramdam na ito." Nagtaka si Won, "Ano?" Dahan-daang ipinaliwanag ni Liu Bing, "Ito'y isang hindi maipaliwanag na pakiramdam. Pinaglalaroan mo ang lahat, pati ako. Hindi ako makalaban. Naiintindihan mo ba ang ibig kong sabihin?" Lamambot ang tono ni Won, "Huwag kang magsalita ng ganon. Ikaw at si Madam Su ay pareho. Ang mga taong pumunta dito ay talagang nagkataon lamang, hindi ko iyon gawain." Muling sinabi ni Liu Bing, "Hindi kita sinisisi. Ayaw ko lang sa pakiramdam na ito." Tumugon si Won, "Parang nagpaparinig ka." Hindi alam ni Liu Bing kung paano ipapaliwanag. Sabay na lumabas sina Liu Bing at Won. Sa labas, may sumigaw na mga gwardya, "Nandito na sila." Iyon ang bastardo. Ang iba ay nag-iingay tulad ng mga bubuyog. At nagtanong, "Nasaan ang aming Miss Su? Ibigay niyo siya sa amin." Sumigaw si Liu Bing, "Si Madam Su ba ito?" Nagdadala ng problema kay Liu Bing. Lumapit ang isang gwardya upang makialam, "Miss Li, mali ang pagkakaintindi mo. Hindi ikaw ang hinahanap namin, siya ang hinahanap namin." Dinala niya ang aming Miss Su at sinaktan siya.
Nagsalita si Liu Bing at sinabi, bilang lalaki ko, bakit pa siya maglalakas loob na mangidnap ng ibang babae? Nahirapan ang mga bodyguard nang dumating si Su Qingying at sumigaw, ano ang ginagawa niyo? Sino ang nagsabi na ako ay dinala palayo? Mahina ang bulong ng bodyguard, Miss, hindi namin iyon ibig sabihin. Si Madam ang nag-utos sa amin. Humarap si Su Qingying at sinaway sila, huwag niyo nang gamitin ang pangalan ng aking ina para manggulo. Bakit kailangan niyang makialam sa mga bagay na ito? Sa wakas, nagpakita na si Madam Su. At nagsalita Su Qingying, itigil mo ang pagiging katawa-tawa. Agad na nagsalita si Liu Bing, matagal nang hindi kita nakikita, Madam Su. Ang iyong ganda ay naroon pa rin. Sumagot si Madam Su, Miss Lee, matagal na rin. Si Madam Su ay lumapit kay Won at nagsalita, Mr. Won, talagang isa kang alamat. Miss Lee, may magandang mata ka. Magalang na tumugon si Liu Bing, Madam Su, sobra ka naman magbigay ng papuri. Binago ni Madam Su ang paksa, hindi magandang pag-usapan yan dito. Hanap tayo ng lugar para mas maayos na mag-usap. Ano sa tingin ninyo? Nagsang-ayon si Liu Bing, sige, at may gusto rin akong talakayin kay Madam Su. Tiningnan ni Madam Su si Su Qingying sa likod ni Won. Sa isang tea house na pagmamayari ng pamilyang Su, sinimula ni Madam Su ang pag-uusap, Miss Lee, bakit kayo magkasama ng anak ko? Hindi mo ba nakita na walang galang na sinadyang kinuha ng boyfriend mo ang anak ko nang hindi man lang bumabati? Ang kanyang mga aksyon ay maaaring lumabag sa batas. Baka dapat akong kumonsalte sa abogado. Kalma namang sumagot si Liu Bing, nagkasundo kami ni Su Qingying na magkita. May kailangan akong gawin, kaya inutusan ko ang boyfriend ko na sunduin si Su Qingying. Nagkunwari namang nagulat si Madam Su at nagsabi, paano ko ba sasabihin ito? Pinilit ba ni Mr. Won ang anak ko na sumama sa kanya? Matiwasay na sumagot si Liu Bing, si Su Qingying ay marunong na. Wala naman siyang problema sa pakikipag-usap sa boyfriend ko, kaya Madam Su, hindi naman siya mukhang pinilit. Siguro curious ka kung bakit kami nagkita. Sumang-ayon naman si Madam Su, at sinabi, oo, gusto kong malaman ang mga detalye. Tumayo si Liu Bing at lumapit kay Su Qingying. At nagsalita, ngayon, si Su Qingying ay parang hindi na isang tao. Pinalamutian na siya parang manika, hindi na nga niya kayang magdesisyon kung ano ang kakainin. Gusto ni Su Qingying na maging katulad ko. Nagulat naman si Madam Su, anong sinabi mo? Nagpatuloy si Liu Bing, lumapit sa akin si Su Qingying, umaasa na matutulungan ko siya. Pero paano ko siya matutulungan, Madam Su? Alam mo ba kung ano ito? Habang nagsasalita, kinuha ni Liu Bing ang gamot mula sa kamay ni Su Qingying. At nagtanong, alam mo ba kung ano ito? Ang gamot na ito ay binili ni Su Qingying. Tinanong ni Madam Su si Liu Bing nang may pagkalito, anong kinalaman ng pagbili ni Su Qingying ng gamot? Ipinaliwanag ni Liu Bing, ang punto ay hindi na binili niya ang gamot, kundi dahil gusto niyang bilhin ito dahil ikinasaya niya. Hindi pa siya kailanman lumabas para bumili ng gamot ng mag-isa. Ang paglabas para bumili ng gamot ay isang bagong karanasan para sa isang 27 anyos na tulad niya, nagtanong si Liu Bing, Madam Su. Hindi mo ba nakikita ang problema? Pati si Su Qingying ay nagulat sa paliwanag ni Liu Bing, at inisip sa kanyang, ganoon ba? Sige, ipagpalagay na ganoon na nga. Hindi rin mapigilan ni Won na mag-isip, gaya ng inaasahan kay Liu Bing, bawat salita ay talagang makatuwiran. Nagpatuloy pa rin si Liu Bing sa pagpapaliwanag, si Su Qingying ay naging pabaya nitong mga nakaraan. Hindi ko maintindihan kung bakit. Ngayon, narito kami ni Won. Ang kanyang pagbili ng gamot ay isang uri ng pag-aaklas. Pero paano na sa susunod? Ano ang gagawin niya kapag wala ng tao sa kanyang tabi? Hindi ba siya matatakot? Pagkalipas ng 3 minutong katahimikan, nagsalita na si Madam Su, at sinabi, Miss Lee, dapat yata akong magpasalamat sa iyo. Kalma namang sumagot si Liu Bing, at sinabi, si Su Qingying ay kaibigan ko, walang dapat ipagpasalamat. Lihim na natuwa si Won, magaling, Liu Bing, oras na para magdagdag ng kaunting apoy. Biglang nalang sumigaw ng malakas si Won, at sinabi, sumama ka sa amin ni Liu Bing at abala kami buong araw. Matagal na kaming nagpipigil. Medyo nagtataka si Liu Bing kay Won, bakit siya biglang nagalit ng ganoon.
Hindi siya galit, gusto niyang bilasan ang usapan. Napagtanto niya, oras na para makipagtulungan sa kanya. Maayos na sinabi ni Liu Bing, "Honey, huwag kang magsalita ng ganyan. Kaibigan ko si Su Qingying. Hindi mo kailangang mag-alala ng ganoon. Lalong tumindi ang tensyon ni Won, hindi ka ba nag-aalala? Tinulungan mo si Su Qingying dahil natatakot kang iwan kanya. Pero paano ka naman? Pinahahalagahan ka ba niya, Liu Bing? Naiinis ako para sa'yo." Malambing na comfort ni Liu Bing si Won, "Honey, huwag mong isipin ng ganoon. Kung galit ka, isipin mo na lang ako, okay? Kaibigan ko si Su Qingying. Huwag ka nang magmadali at magalit pa." Pumasok sa isip ni Su Qingying, kung hindi ko lang alam na nagkukunwari siya, baka naniwala na ako. Pati din si Madam Su ay napaisip, siguro dapat nga akong magpasalamat sa kanya. Sinabi ni Madam Su, kay Liu Bing, "Miss Li, napakabait mo. Naiintindihan ko na ngayon." Pagkatapos kinausap ni Madam Su si Su Qingying, "Su Qingying, hahayaan kitang magdesisyon sa ilang bagay. Ang pagkakaibigan mo kay Miss Li ay isang gantimpala para sa iyo." Sumagot naman si Liu Bing, si Su Qingying ay kahanga-hanga. Gustong-gusto siya ng lahat. Tumayo na si Madam Su, at sinabi, "Gabi na, Miss Li. Hindi na kita guguluhin pa. Su Qingying, dati napakahigpit kong ina sa iyo, hindi mo na kailangang magdala ng sobrang bigat. Ngayon, maglaro ka na lang kasama si Miss Li. Pumunta ka na lang sa kumpanya bukas ng tanghali. Uuwi na ako."